Taong 2004, sa isang desperadong refugee camp sa Arbil, Iraq, isang musmos na batang babae, nawalan ng mga magulang sa bangis ng digmaan at pambobomba, ang nasagip ng isang kawani mula sa isang Philippine Humanitarian Aid Mission. Tahimik siyang inabutan ng tubig at candy, lumuhod ng marahan upang magkapantay ang kanilang mga mata. Sa alaala ng bata, hindi niya kailanman binanggit ang kanyang pangalan hanggang sa huli. At makalipas ang 21 taon, sa isang Citizens Assistance Center sa Maynila, isang babae, isang international student, ang nakatayo na may hawak na numero, nang bigla siyang magtagpo ng isang pamilyar na mukha. Isang mukhang hinding-hindi ko malilimutan. Pakinggan natin ang kwento ng lalaking hindi nagpakilala, at ng batang babae na nagdala ng alaala niya sa kanyang buhay, hanggang sa kahuli-hulihang kabanata. Nasa harap ako ng Citizens Assistance Center sa Maynila, hawak ang aking numero. Tinawag ang numero 25, at ako'y kinabahan, habang naglalakad patungo sa upuang itinalaga para sa akin. Medyo hirap pa akong makipag-usap sa Filipino, ngunit higit sa lahat, natatakot ako sa lahat ng kailangan kong harapin ng mag-isa sa isang lugar na hindi ko pamilyar. Sa kabilang panig ng counter, isang lalaki ang nag-angat ng tingin. Mukha siyang nasa early 40s, isang malinis at maayos na kawani ng gobyerno, ngunit sa sandaling iyon, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag ang bumalot sa buong katawan ko. Para bang nakilala ko ang isang taong matagal ko nang kilala, isang kakaibang pakiramdam. Magandang araw po, ano po ang maitutulong ko? Ang kanyang boses ay mahinahon at mainit. Ibinigay ko ang aking mga dokumento, at ipinaliwanag ko sa abot ng aking makakaya sa tamang Filipino. Isang tanong tungkol sa pag-extend ng aking student visa. Maingat niyang sinuri ang aking mga papeles, at magalang na itinuro ang mga kulang na bahagi. Ngunit hindi ako makapag-concentrate sa kanyang paliwanag. Hindi ko magawang alisin ang tingin sa kanyang mukha, lalo na ang kanyang mga mata. Para bang nakita ko na ang mga ito, o hindi, tiyak na nakita ko na ang mga ito. Ang ganoong uri ng mainit at tapat na tingin. Kung may bahagi po kayong hindi naintindihan, huwag po kayong mag-atubiling sabihin. Nang ngumiti siya at sinabi iyon, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko, ngunit tila wala siyang kamalay-malay sa akin. Natural lang iyon. 21 taon na ang lumipas, at ako'y 5 taong gulang pa lamang noon. Habang papalabas ako ng City Hall matapos ang aking transaksyon, paulit-ulit akong lumingon. Siya nga ba talaga iyon, o nagkakamali lang ako, nadala ng matinding pananabik, ay iba ang akalaing siya. Nasa pagitan ako ng pagdududa at katiyakan. Sa subway pa uwi, bumalik ako sa araw na iyon, 21 taon na ang nakakaraan, tag-araw ng 2004, ang kakilakilabot na refugee camp sa Arbil. Kahit huminto na ang tunog ng pambobomba, nagtago kami sa silong sa loob ng maraming araw. Mahigpit na hawak ng nanay ko ang kamay ko, patuloy na bumubulong, okay lang yan, ngunit sa pamamagitan ng nanginginig niyang kamay, naramdaman ko rin, na walang anumang okay lang. Isang araw, habang kumuha ng tubig ang nanay at tatay ko, isa pang pambobomba ang nangyari, naiwan akong mag-isa sa silong, at kinailangan kong pakinggan ang tunog ng pagbagsak ng mundo. At pagkatapos niyon, hindi ko na narinig ang boses ng nanay ko. Nang makarating ako sa refugee camp, nawalan na ako ng kakayahang magsalita, dahil ba sa trauma, o sa kalungkutan, o marahil wala na lang akong masabi. Kahit na umiiyak ang ibang bata, o nagtatalo ang mga matatanda, tahimik lang akong nakaupo. Maraming tao sa loob ng tent ng relief station, ngunit bawat isa ay abala sa sariling paghihirap. Natural lang iyon, lahat ay desperado upang mabuhay. Ngunit para sa akin, isang bata, ang malamig na kawalang malasakit na iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa tunog ng bomba. Isang araw, may narinig akong hindi pamilyar na boses mula sa pasukan ng relief station. Ingles iyon, ngunit sa oras na iyon, hindi ko alam kung anong wika iyon. Ilang kawani ng tulong makatao mula sa Pilipinas ang pumasok, at ang kanilang uniforme ay iba sa iba. Nagtipon ang ibang bata sa paligid nila dahil sa kuryosidad, ngunit nanatili akong nakatago sa sulok. Natatakot ako sa mga tao. Ngunit sa sandaling iyon, isang lalaki ang tahimik na lumapit sa akin. Isang matangkad, bata pang kawani ng humanitarian mission. Mukha siyang nasa early 20s, ngunit may kakaiba sa kanya kumpara sa iba. Naramdaman ko ang init mula sa kanyang tingin. Ito'y tingin ng isang taong, sa gitna ng digmaan, ay hindi nawalan ng pag-asa, at kaya pa ring magmalasakit sa iba. Tahimik siyang lumuhod sa harap ko,
Para bang sinusubukan niyang magkapantay kami ng tingin, at kumuha siya ng isang bagay mula sa kanyang bulsa, ilang maliliit na candy at isang bote ng tubig. Walang sinasabi, inilagay niya ang mga ito sa harap ko. It's okay, bulong niya sa Ingles, at syempre, hindi ko naintindihan ang ibig sabihin yon. Ngunit sa tono ng kanyang boses sapat na ang naintindihan ko. Huwag kang mag-alala, ligtas ka, hindi ka nag-iisa, ganoon ang ibig sabihin yon. Hinintay niya akong isubo ang candy. Nang kumalat ang matamis na lasa sa aking bibig, sa wakas ay ngumiti ako matapos ang mahabang panahon. Isang maliit na ngiti, ngunit hindi niya iyon pinalampas, at ngumiti rin siya sa akin. Sa loob ng ilang araw, humanap siya ng oras upang bisitahin ako. Minsan, may dalang matamis, minsan, maliliit na laruan, minsan, simpleng mainit na ngiti lang. Hindi kami nagkakaintindihan sa salita, ngunit nagkakaintindihan kami sa isa't isa. Isang araw, nagkaroon ako ng lagnat. Iniwasan ako ng iba dahil sa takot sa posibleng sakit, ngunit pinunasan niya ang aking noo ng malamig na tuwalya. Ang kanyang haplos ay napakalambot, halos naaalala ko ang kamay ng aking ina. Tatay, lumabas ang salita mula sa akin sa Arabic. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng salitang iyon, ngunit sigurado akong naramdaman niya kung gaano ako umasa sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Ngunit tulad ng lahat ng magagandang sandali, hindi rin ito nagtagal. Isang umaga, narinig namin ang balita na aalis na ang kanyang unit. Hindi ako makapagsalita hanggang sa oras na iyon, ngunit malinaw kong naintindihan na aalis na siya. Sa huling araw, mas matagal siyang nanatili sa tabi ko kaysa sa dati, at ipinasa niya sa aking kamay ang isang maliit na ibon na gawa sa papel, na kanyang nilukot. Nalaman ko sa bandang huli na isa itong tradisyonal na sining ng paglulukot ng papel, ngunit noon, inakala ko lang na isa itong magandang regalo. Magpakasaya ka, ito ang huling salitang sinabi niya bago umalis. Ingles iyon, ngunit ang kahulugan nito ay tumagos sa kaibuturan ng aking puso. Mamuhay ka ng masaya, huwag kang sumuko, at magkikita tayong muli balang araw, para itong pangako. Sa isang malabong pag-asa na magkakaroon ng kasagutan bukas. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Kahit nakahiga na ako sa kama, nakatitig lang ako sa kisame. Paulit-ulit na lumilitaw sa aking isipan ang mukha ng lalaking nakilala ko. Magalang at mabait, ngunit kasabay nito, parang isang estranghero ang kanyang ekspresyon. Tila wala talaga siyang alaala sa akin. O baka naman, hindi ito isang pangyayaring sapat para matandaan niya. Para sa kanya, isa lang ako sa napakaraming batang refugee. Ngunit para sa akin, siya ang buong mundo. 3:00 ng madaling araw na nang makatulog ako, ngunit kahit sa panaginip, bumalik ako sa panahong iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matingkad ang alaala, para bang nangyari lang kahapon. Naalala ko ang amoy sa loob ng tent ng relief station. Dahil napakaraming tao ang nagsisiksikan sa isang maliit na espasyo, laging mabigat sa dibdib at maalinsangan ang amoy. Ang iyak ng mga bata, ang mga bulungan ng mga matatandang puno ng pag-aalala, at maging ang tunog ng pambobomba mula sa malayo. Sa gitna ng lahat ng ingay na iyon, nanatili ako sa sarili kong katahimikan, mula nang mawala ang nanay at tatay ko, nawalan ako ng kakayahang magsalita. Sa totoo lang siguro ayoko lang magsalita. Dahil alam kong kahit anong sabihin ko, hindi na sila babalik. Kahit naglalaro ang ibang bata, o nagbibigay ng pagkain ang mga matatanda, nakatago lang ako sa sulok, yakap ang aking mga tuhod. Hindi ko inaangat ang aking ulo kapag may kausap ako, at umiling ako kapag sinasabing kumain, nawalan ako ng lahat ng dahilan para mabuhay. At ang unang lumapit sa akin sa ganoong kalagayan ay walang iba kundi ang kawani mula sa Philippine Humanitarian Aid Mission. Ang ibang tao ay naaawa sa akin, o kaya ay naiirita, o kaya naman ay walang pakialam. Ngunit siya ay iba. Nang unang lumuhod siya sa harap ko, nagulat ako. Ang isang matanda na lumuluhod sa isang bata ay hindi ko maisip sa kultura na aking kinagisnan. Ngunit natural lang para sa kanya, para bang normal lang, napantayan ang aking tingin. Naaalala ko pa ng malinaw ang pakiramdam ng unang makita ko ang kanyang mga mata. Hindi takot, hindi awa, hindi kuryosidad, kundi purong interes. Isang tingin na para bang pinahahalagahan niya ang aking pagkatao. Tahimik siyang kumuha ng candy mula sa kanyang bulsa. Maliit at bilog na candy, nakabalot sa transparent na pambalot. At dahan-dahan niya itong inilagay sa aking palad.
Napakainit ng kanyang kamay nang hawakan nito ang aking kamay. Kahit hindi ko naintindihan ang kanyang binulong na it's okay sa Ingles, naintindihan ko ang kahulugan yon. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. May nagmamalasakit sa iyo, ganoon ang ibig sabihin niyon. Sa simula, nag-atubili akong tanggapin ang candy. Dahil itinuro sa akin na hindi dapat tumanggap ng regalo mula sa hindi kilalang tao. Ngunit hindi siya nagmadali, naghintay siya. Naghintay siya hanggang sa magbukas ang aking puso. Sa wakas, nang isubo ko ang candy, kumalat ang matamis na lasa sa buong bibig ko. Gaano na ba katagal akong hindi nakatikim ng matamis? Sa sandaling iyon, halos lumuha ako. Ngunit kasabay nito, isang maliit na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Matagal na panahon na nang huling ngumiti ako. Hindi ko malilimutan ang kanyang ekspresyon nang makita niya ang ngiti na iyon. Para bang nakatanggap siya ng pinakamahalagang regalo sa mundo, ngumiti siya ng maliwanag sa akin. Sa sandaling iyon, nalaman ko. Ang taong ito ay hindi masama, at hindi niya ako sasaktan. Mula noon, araw-araw siyang bumibisita sa akin. Minsan, may dalang matamis, minsan maliliit na laruan, minsan, mga libro na may larawan. Hindi ito mga librong Arabic, ngunit sapat na ang pagtingin sa mga larawan para masiyahan ako. Lalo akong nahilig sa mga librong may larawan ng mga hayop. Kapag tinitingnan ko ang libro, nauupo siya sa tabi ko at nakikitingin. Kung minsan, may ipinapaliwanag din siya sa Ingles, ngunit syempre, hindi ko naintindihan. Ngunit masaya ako sa pagdinig lang sa kanyang boses. Isang boses na matagal ko nang hindi narinig, mabait at mainit. Isang araw, nagkaroon ako ng matinding lagnat. Ang ibang tao ay ayaw lumapit sa akin dahil sa takot sa sakit. Maging ang mga kasama ko sa tent ay lumayo sa akin. Ngunit siya ay iba. Pinunasan niya ang aking noo ng tuwalya na binasa sa malamig na tubig. Gaano ba kalambot at kaingat ang kanyang mga kamay? Para bang kamay ng aking ina. At habang hawak ang aking kamay, may binubulong siya. Marahil ay sinasabi niya, okay lang yan, gagaling ka agad. Sa sandaling iyon, may isang salitang lumabas sa aking bibig, tatay, sa Arabic. Ito ang unang salita na nasambit ko mula nang mawalan ako ng kakayahang magsalita. Siyempre, hindi niya alam ang ibig sabihin ng salitang iyon, ngunit sigurado akong naramdaman niya kung gaano ako nagtitiwala at umaasa sa kanya. Mas mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay, at tumango siya, na parang may ipinapangako. Kahit hindi kami nagkakaintindihan sa salita, nagkakaintindihan kami sa puso. Ang mga sandaling kasama ko siya ay naging pinakamahalagang alaala sa aking buhay. Tinuruan niya akong ngumiti muli, magtiwala, at magkaroon ng kagustuhang mabuhay. Sa akin na akala ko ay nawala na ang lahat dahil sa digmaan, ipinakita niya sa akin na mayroon pa ring mabubuting tao sa mundo, ngunit ang lahat ng magagandang oras ay may katapusan. Nang marinig ko ang balita na aalis na ang kanyang unit, pakiramdam ko ay muling guguho ang buong mundo. Desperasyon na muli kong mawawala ang pag-asang kakahanap ko lang. Sa huling araw, mas matagal siyang nanatili sa tabi ko kaysa sa dati. At gumawa siya ng isang maliit na paper crane, at ipinasa ito sa aking kamay. Ito'y isang napakaliit at magandang nilukot na papel na gawa sa puting papel. Magpakasaya ka. Ito ang huling salitang sinabi niya bago umalis. Ingles iyon, ngunit ang kahulugan nito ay tumagos sa kaibuturan ng aking puso. Mamuhay ka ng masaya, huwag kang sumuko, at magkikita tayong muli balang araw. Ganoon ang mensahe. Makalipas ang 21 taon, sinubukan kong tuparin ang pangako na iyon, ang maging masaya, ang huwag sumuko. At nabuhay ako na umaasa na balang araw, mapapasalamatan ko siya. Nang magising ako mula sa panaginip, may luha sa aking mga mata. Napakatingkad ng panaginip kaya para akong bumalik sa panahong iyon. Ngunit iba ang realidad. Wala siyang alaala sa akin, at ako ay nag-iisa pa rin. Kahit umaga na, komplikado pa rin ang aking puso. Mas mainam bang sumuko na lang at kalimutan siya? O dapat akong magkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa kanya? Ngunit kung wala siyang alaala sa akin, paano ko ito ipapaliwanag? Ilang araw akong nag-isip, ngunit sa huli, desidido na ako sa sagot. Kailangan kong ipahayag ang aking pasasalamat sa kanya. Kahit na wala siyang alaala sa akin, kailangan kong iparating kung paano niya binago ang aking buhay. Kinabukasan, bumalik ako sa Maynila. Hindi para sa trabaho, kundi para lang makita siya. Mabilis ang tibok ng aking dibdib, ngunit kasabay nito, buo ang aking desisyon. Nakatayo ako sa harap ng opisina ng City Hall, nag-atubili ng ilang sandali,
dapat ba talaga akong pumasok? Marahil ay abala siya sa trabaho. Okay lang ba na bigla akong sumulpot at magkwento ng kakaiba? Ngunit hindi ko na ito kayang ipagpaliban pa. Nang hawakan ko ang doorknob, biglang may narinig akong yabag mula sa loob. At bumukas ang pinto, at doon lumitaw ang taong iyon. Muli kaming nagtagpo sa isang hindi inaasahang sandali, at sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kaya nanahimik lang ako. Ngunit sa aking puso, lahat ng damdaming iningatan ko sa loob ng 21 taon ay sabay-sabay na umapaw. Nang bumukas ang pinto at nagtagpo ang aming mga mata, lahat ng salitang inihanda ko ay nanatili sa aking lalamunan. Tiningnan niya ako na may pagtataka, at wala akong nagawa kundi tumayo lang. Isang awkward na katahimikan ang bumalot sa pagitan namin. May maitutulong ba ako? Siya ang unang nagsalita. Magalang at mabait pa rin ang kanyang boses, ngunit malinaw na litong-lito siya sa bigla kong paglitaw. Mahigpit kong hinawakan ang aking bag at sinubukang magkaroon ng lakas ng loob. Ako po si Faisa, ang bumisita rito kamakailan para sa pag-extend ng visa. Tumango siya at muling tiningnan ang aking mukha. Tila sinusubukan niyang alalahanin, ngunit wala pa rin siyang pagkakakilala sa kanyang mukha. Natural lang iyon. Para sa kanya, isa lang ako sa napakaraming nagpakonsulta. Oo, naaalala ko. Pero, bakit ka narito ngayon? Actually, may gusto po akong sabihin sa inyo kaya ako narito, sabi ko sa nanginginig na boses. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka, ngunit mas binuksan pa niya ang pinto at pinapasok ako. May iba pang kawani sa loob ng opisina, ngunit inakay niya ako patungo sa isang consultation booth sa sulok. At nang magkaharap kami, mas nakita ko ng malapitan ang kanyang mukha. Nagkaroon na siya ng mga kulubot, at mas naging mature ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mainit na tingin ay hindi pa rin nagbago. Siya nga ang taong nasa aking alaala. Nakarating na po ba kayo sa Iraq? Maingat kong tanong. Sa sandaling iyon, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Para siyang nagulat, at para ring sinusubukan niyang may alalahanin. Iraq? Bakit mo naman na itatanong? Nag-atubili siya, nag-isip sandali, at dahan-dahan siyang sumagot. Oo. Matagal na. Na-assign ako doon bilang bahagi ng Philippine Humanitarian Aid Mission. Pero bakit? Mabilis na nagsimulang tumibok ang aking puso. Siya nga talaga iyon. Opo, maingat akong kumuha ng isang bagay mula sa aking bag. Isang lumang pambalot ng candy. Ang pinakamahalagang ebidensya sa aking buhay na iningatan ko sa loob ng 21 taon. Ito po ang ibinigay ninyo sa akin. Sa sandaling makita niya ang pambalot, lumaki ang kanyang mga mata, para bang biglang bumalik ang mga nakalimutang alaala. Tinanggap niya iyon at tinitigan ng ilang sandali. Bakit ito? Noong 2004 sa refugee camp sa Arbil, patuloy ko sa nanginginig na boses. Nakita ko ang paglaki ng pagtataka sa kanyang mukha. Nang 5 taong gulang pa lang ako, at nawalan ng mga magulang, ikaw po ang nagbigay sa akin ng candy at tubig na ito. At tahimik po kayong lumuhod upang pantayan ang aking tingin. Hawak ang pambalot, tinitigan niya ako. Naramdaman ko ang paghalo-halo ng komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. Baka, ikaw ang batang iyon? Opo, ako nga po. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ekspresyon sa kanyang mukha ay tila nagyelo, at dahan-dahan, napakabagal, para bang bumabalik ang kanyang alaala. Nalaman kong naaalala niya na ang araw na iyon. Ang batang hindi nagsasalita, bulong niya. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Opo, tama po. Hindi po ako makapagsalita noon. Napakatakot ko po, at napakalungkot. Kusang bumuhos ang aking mga luha. Matapos ang 21 taon, sa wakas ay nasabi ko sa kanya ang lahat. Lahat ng pasasalamat, ang pag-asa na ibinigay niya sa akin, at na dahil sa kanya, nakarating ako sa puntong ito. Sa loob ng ilang sandali, hindi siya nakapagsalita. Tinitigan lang niya ang lumang pambalot, na parang may malalim na iniisip. At pagkatapos, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha at muling tiningnan ako. Ikaw nga ba talaga ang batang iyon? Opo. At hawak ko pa rin po ang maliit na paper crane na ibinigay ninyo. Opo. Maingat akong kumuha ng paper crane mula sa aking bag. Hupas na ang kulay at gasgas na ang mga gilid, ngunit ito pa rin ang isang mahalagang kayamanan. Nang makita niya iyon, lumiwanag ang kanyang mga mata ng lubos na pagkilala. Talaga. Hindi siya nakapagsalita. Nakatungo lang siya at malalim na bumuntong hininga. Medyo naintindihan ko ang kanyang nararamdaman.
Ang pakiramdam na malaman na ang kanyang maliit na ginawa ay ganap na nagbago ng buhay ng isang tao. Ginawa ko lang ang nararapat. Sa wakas ay nasabi niya. Ngunit para sa akin, hindi iyon nararapat. Ito ay isang himala. Hindi po iyon nararapat. Sabi ko, pinipigilan ang aking pag-iyak. Nang panahong iyon, gusto ko nang mamatay. Hindi ko makita ang dahilan para mabuhay. Ngunit ang isang maliit na kabaitan na ipinakita ninyo ang nagbigay sa akin ng dahilan upang muling mabuhay. Nakikinig siya sa akin, ngunit hindi pa rin makapaniwala ang kanyang ekspresyon. Marahil ay nahihirapan siyang tanggapin na ang kanyang ginawa ay nagkaroon ng ganoong kalaking kahulugan. Ang dahilan kung bakit ako nagsimulang mag-aral ng Filipino, at kung bakit ako naging international student dito sa Pilipinas, ay dahil sa alaala ng panahong iyon. Gusto ko pong muling makita kayo balang araw at ipahayag ang aking pasasalamat. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at tiningnan ako. Sa kanyang mga mata, halo-halo ang komplikadong emosyon. Pagkagulat, damdamin, at isang uri ng pressure. Wala naman akong ginawang espesyal, para sa akin, lahat iyon, pinutol ko ang kanyang sinabi. At sa unang pagkakataon talaga, dahan-dahan kong sinimulang ilabas ang damdaming nasa kaibuturan ng aking puso. Kayo po ang pag-asa para sa akin. Nang akala ko ay tapos na ang mundo, kayo po ang nagpakita sa akin na mayroon pa ring mabubuting tao. At sandali akong huminto. Mas malalim na damdamin ang umuusbong. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag, higit pa sa simpleng pasasalamat. At maingat siyang nagtanong, at ano pa Faisa? Tinitigan ko ang kanyang mga mata at dahan-dahan akong sumagot. At ang pag-ibig, noon ko rin po unang natutunan. Kung ano ang ibig sabihin ng walang kondisyong kabaitan, kung ano ang ibig sabihin ng buong pusong pagmamalasakit sa isang tao, sa pamamagitan ninyo ko po unang nalaman. Nang sabihin ko ang mga salitang iyon, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa pagitan namin, tila naintindihan niya ang bigat ng aking mga salita. At kasabay nito, hindi niya alam kung paano dapat mag-react. Mismo ako, nalaman ko kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang nasabi ko lang. Ang simpleng pagpapahayag ng pasasalamat sa nakaraan ay, sa hindi inaasahan, naging halos pagtatapat ng damdamin sa kasalukuyan. Faisa, nang tawagin niya ang pangalan ko, tila may halo ang kanyang boses ng pagtataka at kasabay nito, isang mainit na damdamin. Ngunit, hindi niya natapos ang kanyang sinasabi. Hindi ko rin kayang ipagpatuloy ang pag-uusap. Napakaraming damdamin ang sabay-sabay na sumambulat. At naramdaman ko rin na lahat ng iyon ay nagpapabigat sa kanya. Paumanhin po, sabi ko habang tumatayo. Nagulat ko po kayo sa biglaang pagkwento ng ganito, di po ba? Hindi naman sa ganoon, sinubukan niyang sabihin habang tumatayo rin, ngunit hawak ko na ang aking bag. Naramdaman kong hindi na ako dapat manatili pa rito. Para akong masyadong maraming ibinuhos sa kanya ng sabay-sabay. Maraming salamat po sa inyong oras. Ito po ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin. Malalim akong yumukod sa kanya, at akmang tatalikod na ako. Ngunit sa sandaling iyon, tinawag niya ang pangalan ko. Faisa, lumingon ako. Hawak pa rin niya ang pambalot at ang paper crane. At may ekspresyon siyang tila may gustong sabihin. Ngunit sa huli, wala siyang nasabi. Sa halip, yumuko siya. Para bang humihingi ng paumanhin, o kaya ay nagpapasalamat. Nang makita ko ang kanyang hitsura, kumirot ang aking dibdib. Habang lumalabas sa pinto, hindi ako lumingon, ngunit naramdaman kong nakatayo pa rin siya doon, nakatingin sa akin, at na ang kanyang puso ay komplikado rin, tulad ng sa akin. Habang naglalakad sa pasilyo, sinubukan kong ayusin ang mga pangyayaring nangyari lang. Sa wakas, nasabi ko sa kanya ang lahat, at naaalala na rin niya ako. Ngunit kasabay nito, pakiramdam ko ay nagsimula ang isang bagong komplikasyon, sa pagitan ng alaala ng 21 taon na ang nakakaraan at ng kasalukuyang realidad, tila kaming dalawa ay nasa isang sitwasyong hindi namin alam kung ano ang gagawin. Sa sumunod na 3 araw, hindi ako makalabas ng bahay. O sa totoo lang, ayaw kong lumabas. Matapos sabihin sa kanya ang lahat, naging napakakomplikado ng aking puso, at hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Patuloy na bumabalik sa aking isipan ang sandaling iyon. Ang mga huling salitang sinabi ko, at ang kanyang ekspresyon noon, na nagyelo ngunit may malalim na iniisip sa kanyang mga mata. Nagsisisi rin ako na baka masyado akong nagmadali, na baka binigyan ko siya ng pressure.
Sa ika-4 na umaga, tumunog ang doorbell. Hindi ko na sinuri kung sino, binuksan ko lang ang pinto, at doon siya nakatayo. Si Ginoong Kenji Sato, naka-casual na damit, maingat akong tinititigan. Magandang araw, siya ang unang bumati. Sa sobrang gulat, wala akong nasabi. Nagtaka ako kung paano niya nalaman ang address ng bahay ko, bakit siya pumunta rito, at higit sa lahat, ano ang gusto niyang pag-usapan. Kung okay lang po, may oras po ba kayong mag-usap? Ang kanyang boses ay tila mas kalmado kaysa 3 araw na ang nakakaraan. Dali-dali ko siyang pinapasok. Habang naghahanda ng simpleng tsaa, mabilis pa rin ang tibok ng aking dibdib. Nang magkaharap kami, sa loob ng ilang sandali, hindi siya nakapagsimula ng pag-uusap. Ganoon din ako. Ngunit ang katahimikan ay hindi awkward. Sa halip, para itong oras upang ayusin ang aming mga puso. 3 araw akong nag-isip, dahan-dahan niyang sinimulan. Ang alaala noon, at ang kwento na sinabi mo, hinintay ko ang susunod niyang sasabihin. Sandali siyang huminto, at muling nagsalita. Maraming bagay ang naalala ko. Ang malabong alaala ay unti-unting naging malinaw. May halo ang kanyang boses ng isang uri ng emosyon. Ngunit ang nakapagtataka, ang unang naalala ko ay hindi ang candy o matamis, kundi ang iyong mga mata. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking dibdib. Noong unang beses kitang makita noon, ang sandali na tinitigan ako ng iyong maliliit at malulungkot na mga mata ang pinakamalinaw kong naaalala. Kahit hindi ka nagsalita, naintindihan ko ang kalungkutan na nakapaloob sa iyong mga mata. Kusang bumuhos ang aking mga luha. Hindi ako makapaniwala na naaalala niya talaga ako, at na ang alaalang iyon ay mahalaga rin para sa kanya, tulad ng sa akin. At, paumanhin, bigla siyang yumuko. Sa pagkalimot ko sa iyo, napakahalaga ng alaalang iyon para sa iyo. Hindi, pinutol ko ang kanyang sinabi. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, dahil nakalimutan mo. Kayo po, Ginoong Sato, ay sapat na mabait noon at ngayon. Inangat niya ang kanyang mukha at tiningnan ako, sa kanyang mga mata, halo-halo ang komplikadong emosyon. Na ikaw, sa isang alaalang iyon, ay narating ang puntong ito. Hindi siya nakapagsalita. Marahil ay nahihirapan siyang tanggapin na ang kanyang maliit na ginawa ay ganap na nagbago ng buhay ng isang tao. Ako rin po, sa totoo lang, ay litong-lito, maingat kong sabi. Nang muli kong makita ang taong matagal ko nang pinanabikan sa loob ng 21 taon, nalaman kong ang damdaming nararamdaman ko ay hindi lang simpleng pasasalamat, ngunit tahimik siyang nakinig sa aking sinasabi. Sa simula, gusto ko lang sanang ipahayag ang aking pasasalamat, ngunit nang muli kong makita at makausap si Ginoong Sato, mas naging komplikado ang aking nararamdaman. Sandali akong huminto at nagkaroon ng lakas ng loob na magpatuloy. Baka hawak ko pa rin po ang puso ng batang 5 taong gulang noon. Ang init at seguridad na naramdaman ko noon kay Ginoong Sato ay ganoon pa rin ang nararamdaman ko ngayon. Nakikinig siya sa akin, ngunit hindi niya alam kung paano dapat mag-react. Mismo ako hindi ako sigurado kung ang pagkwento ng ganito ay tama. Paisa, nang tawagin niya ang pangalan ko, may naramdaman akong ibang tono sa kanyang boses. Mas malambing, mas mainit, ganoon ang pakiramdam. Ako rin po sa totoo lang may iniisip na ganoon. Halos huminto ang tibok ng puso ko. Mula nang muli kitang makita, may naramdaman akong pagkapamilyar. At matapos mong ikwento iyon, mas lumakas pa ang pakiramdam na iyon. Sandali siyang huminto, at nagpatuloy, para bang muli kong natagpuan ang isang mahalagang bagay na matagal nang nawawala. Habang nakikinig ako sa kanyang sinasabi, para akong nananaginip, talaga bang nangyayari ito? Pero, malaki rin ang agwat ng edad natin. Nang sabihin niya ang kanyang praktikal na pag-aalala, umiling ako, hindi po iyon mahalaga, sabi ko sa tiyak na boses. Para sa akin, may mas mahalaga pa sa kung sino si Ginoong Sato, ano ang ginagawa niya ngayon, at kung gaano siya katanda, ano po, kung anong klaseng tao po siya. Ang kanyang mainit na puso na hindi nagbago noon at ngayon. At nakinig siya sa aking mga salita, nag-isip sandali. At dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa akin. Tumayo rin ako. Faisa, hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay mainit pa rin. At tulad noon, gusto rin kitang makasama. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, pakiramdam ko ay huminto ang buong mundo. Ang sandaling pinangarap ko sa loob ng 21 taon ay magiging totoo na. Ngunit may isang bagay pa akong gustong sabihin. Ang pinakatotoong damdamin na matagal kong iningatan sa aking puso. Ginoong Sato, sabi ko sa nanginginig na boses,
Ang huli kong naaalala sa araw na iyon ay ang pagyakap ninyo sa akin. Walang sinasabi, basta't yakap ninyo ako ng mainit. Tumango siya. Tila naaalala rin niya ang sandaling iyon. Noon, pakiramdam ko ay nasa pinakaligtas akong lugar sa mundo. Kahit sandali lang, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Tinitigan ko ang kanyang mga mata at nagpatuloy. Ngayon, ako naman po ang gustong yumakap sa inyo. Lumaki ang kanyang mga mata. Gusto ko po kayong protektahan. Tulad ng ginawa ninyo sa akin noon, gusto ko pong magbigay ng init, manatili sa inyong tabi, at magkasama tayong mamuhay. Sa sandaling iyon, lumapit siya sa akin ng isang hakbang, at maingat niya akong niyakap. Matapos ang 21 taon, ang kanyang yakap ay mainit at ligtas, tulad ng dati. Salamat, bulong niya sa aking tainga. Salamat at muli tayong nagkita, at sa pagkakaroon mo ng ganitong kalaking lakas ng loob, niyakap ko siya at ipinikit ang aking mga mata. Para itong panaginip, ngunit habang naririnig ko ang tibok ng kanyang puso, nakatitiyak ako na ito ay totoo. Ako po ang mas nagpapasalamat, mahina kong sagot, dahil binigyan ninyo ako ng pag-asa noon at ngayon. Nakatayo lang kami doon ng ilang sandali, tahimik, ramdam lang ang init ng isa't isa. Para bang ang mahabang 21 taon ay nawala na parang isang iglap. At sa sandaling iyon, nalaman ko, ito ang tunay na pag-ibig. Ang pagpapagaling sa sugat ng isang tao, ang paghahanap ng pag-asa sa gitna ng kawalang pag-asa, ang pagpapadama na hindi sila nag-iisa. At ang lahat ng ito ay ginagawa ng walang kondisyon at natural. Sa labas ng bintana, lumulubog ang araw. Malapit nang matapos ang isang araw, ngunit para sa amin, ito ay isang bagong simula. Ang tunay na simula ng isang malahimalang kwento na nilikha ng maliit na pagkikita noon, 21 taon na ang nakakaraan. At nang ang aking tunay na damdamin ay nakarating sa kanya, ang lahat ng oras na huminto ay muling umagos, at nalaman ko na ang lahat ng sandaling gagawin namin ng magkasama mula ngayon ay magiging kasing halaga at kasing ganda ng unang pagkikita na iyon.